Halalang Bangsamoro. All-out war pa rin ang nakikitang solusyon ni Mayor Erap laban sa MILF. I do not care. Presidents have come and go, and we are still here. We are Higit kumulangan na may 1,000 mga MILF fighters dito sa pagpirma ng CAP. Ang pagkakatatag ng BARM ay bunga ng pawis at dugo ng mga mamamayang Bangsamoro, lalo na ng mga mujahideen na nakipaglaban sa loob ng halos 5 dekada. Ang pagsasabatas ng Bangsamoro Organic Law o BOL ay kumakatawan hindi lamang sa politikal na tagumpay, kundi sa pundasyon ng mas maliwanag at maunlad na kinabukasan para sa lahat. Hindi lamang ito tagumpay ng mga lider, kundi tagumpay ng lahat ng Bangsamoro. Dahil dito, malaki ang ambag ng mga mujahideen sa kinabukasan ng BARM, hindi bilang armadong puwersa, kundi isang malaking sektor na boboto sa susunod na halalan. Ang boto mo ang magiging sandata mo para patuloy na protektahan ang Bangsamoro. Noong March 9, 2023, ay opisyal nang inaprubahan ang Bangsamoro Electoral Code. Nakapaloob sa batas na ito ang mga patakaran at pamamaraan ng kauna-unahang parlamentaryong halalan sa BARM na gaganapin sa May 12, 2025. Noong panahon ng ARMM, hinahalal nating mga botante ang Regional Governor, Vice Governor at 3 miyembro galing sa bawat distrito para sa Regional Legislative Assembly o RLA. Samantala, sa darating na BARM parliamentary elections, ang iboboto natin ay mga miyembro ng parlamento o MPs. Ang mga mahalal na MPs ang pipili kung sino ang magiging chief minister. Sino-sino ba ang mga miyembro ng parlamento na ating iboboto? Ngayong 2025, maaari tayong bumoto ng isang Regional Parliamentary Political Party at isang kinatawan mula sa ating kinabibilangang parliamentary district. Sa kabuuan, 80 kinatawan ang uupo sa Bangsamoro Parliament, 40 representatives ang manggagaling sa Regional Parliamentary Political Parties, 32 ang mga kinatawan ng regional districts, at 8 naman ang nakalaan sa mga sektor. Ayon sa Bangsamoro Electoral Code, merong 6 na sektor ang maghahati-hati sa 8 pwesto na ito, tig-2 mula sa non-Moro indigenous peoples and settler communities, at tig-1 naman ang manggagaling sa sektor ng kababaihan, kabataan, traditional leader, at ulama. Napakahalaga ng gaganaping BARM parliamentary election sa Mayo 2025. Bilang mamamayan ng Bangsamoro, ang pagpili mo ng mga lider ay makakaapekto sa hinaharap ng ating rehiyon. Ang iyong boses sa halalan ay naglalarawan ng iyong adhikain para sa BARM. Isa itong mahalagang bahagi ng pagpapakita ng katapatan at suporta sa pangmatagalang kapayapaan at progreso ng Bangsamoro. Kapag bumoto ka, hindi mo lang pinipili ang mga pinuno, kundi nagiging bahagi ka rin ng pagtataguyod ng komunidad, seguridad, at kinabukasan ng Bangsamoro. Ang bawat boto ay may malalim na kahulugan, isang sandata para sa teritoryo ng Bangsamoro. Patuloy nating isulong ang kapayapaan at tumulong sa pag-unlad ng ating minamahal na rehiyon. Bumoto ng tapat, kapayapaang pangmatagalan, alagaan, makilahok sa Halalang Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. Botante ka ba ng BARM? Narito si Fatma para sa tamang impormasyon ngayong eleksyon. Fatma, totoo ba na hindi raw tayo ang direktang boboto sa magiging chief minister ng BARM? Ay bay, sa bagong sistema ng ating pamahalaan, ang iboboto natin ay ang mga miyembro ng parlamento at sila naman ang boboto sa chief minister. Pero saan manggagaling ang mga iboboto nating miyembro ng parlamento? Sa darating na May 12, 2025 elections, boboto tayo ng isang Regional Parliamentary Political Party at isang kinatawan mula sa ating kinabibilangang parliamentary district. Syukran, Fatma! Bumoto ng tapat, tumulong sa pag-unlad. Halalang Bangsamoro. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng BTAL Tais at Bayo
sa tulong ng The Asia Foundation at British Embassy, Manila. Halalang Bangsamoro. Botante ka ba ng BARM? Alamin kay Fatma ang tamang impormasyon ngayong eleksyon. Fatma, ano nga ba ang Bangsamoro Electoral Code? Ang Bangsamoro Electoral Code ay yung batas na magiging basehan ng parlamentaryong halalan sa 2025. Ayon dito, ang mga mauupong miyembro ng parlamento ay binubuo ng 40 kinatawan ng regional political parties, 32 district representatives at 8 representante na nakalaan para sa mga partikular na sektor. Ano-ano naman ang mga sektor na ito? Ito ang sektor ng mga non-Moro indigenous peoples, sector communities, kababaihan, kabataan, traditional leaders at ulama. Shukran, Fatma! Bumoto ng tapat, tumulong sa pag-unlad. Halalang Bangsamoro. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng BTIL Tais at Bayo sa tulong ng The Asia Foundation at British Embassy, Manila. BMN Voters Education Talk Show Program. Mapapanood at mapapakinggan dito sa Bangsamoro Multimedia Network, BMN Facebook page at nakasimulcast din sa DXJC 92.1 Voice FM Cotabato. Gayon din sa Bangsamoro Communication Network, two-way radio frequencies. Simula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing araw ng Martes. Ang BMN Voters Education Talk Show Program ay magbibigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa mga naipasang Bangsamoro Codes ng mga miyembro ng Parliament. Usaping Election 2025 na tututok sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at update ng mga nagawang programa ng Activate Bangsamoro Phase 4 Implementing Partners. Ang BMN Voters Education Talk Show Program ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Multimedia Network, BMN Incorporated. Katuwang ang Bangsamoro Information Office o BioBarm sa programang Halalang Bangsamoro. Kasama ang Bangsamoro Parliament at Commission on Election sa suporta ng The Asia Foundation at ng UK Government. BMN Voters Education Talk Show Program. Uway, nasago na niyaso pabudayan tano mana si Ma'am Attorney Norfisa Paglala. So, election officer Comelec sa BARM na sa kanin maka-sagot, maka-answer sa ngin idja tano siya. So, masikan sa mana maygan mapupos si programa tano niya na idja kanuron makipantag sa neleto nito video. So, tensa ni Bagidja, isa. Ikaisar nitoy. Ano na number 1 na Bagidja? Ika-2 ka. Ika-3. Okay, 3 muna, Mama Attorney, ha? So, siya ka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan namin pagka-idja na nginto so mga wata nagiging 18 years old na sila before itong election. Kasi lusal kami, ma'am, na marami pang mga kabataan na hindi pa sila nakapag-registered, which is umabot na yung kanilang mga age. 18 years old na sila. So kasi hindi namin ma-identify kung anong days yung open yung munisipyo na kung pwede pa po magrehistro ngayon. Maraming salamat po. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mapiamod do sal kita nulangon, mapiakab mod do sal kanusan mga sirs. Thank you sa question, no. Yung tanong niya po is regarding doon sa edad na 18 years old. Ganito po, no, si Commission on Elections merong ibinigay na date kung kailan pwedeng magpa-register. For purposes ng 2025 elections, nag-start po, linamudso so kano kabab-register na Commission on Elections, iganat kano February 12, nunya ba alagon, taman sa kano September 30, nunya bun ba alagon. Yanin man na,
na anten idapan makaparegister sa taman kano September 30 ato, amiug maparegister kano koma na May 12, 2025 election, na ampun bo, di nami din matalima sulakano a registration, kagina mig-close din sa system nami. Kagina so registration na taman bo sa September 30. So katanungan nanto ay edad ni na 18 years old. Upama ka nakasot ilagun, nuwata sa 10 guwalo lagun kanukoma no May 12, 2025 election, nakapakayan man sa kanin ang maparegister. Uged, nakapakayan mo sa kanin maparegister sa kanu date of February 12, taman sa September 30. Upama, kada sa kanin makaparegister sa kanun tuba, a period, na apya 18 years old bun sa kanin, na didis ng kanin makaparegister sa for purposes na 2025 elections. Makapangangapa sa kanin sa kapangukad zaluman na registration na Commission on Elections, which is most probably kapasad pa no May 12 national and local elections and BARM parliamentary elections. Okay? I hope na nasagot ko so idsa ni Sir Ranto. Upama ka adan di klaro, lu sa kanu ini answer ko na gapakay ipag-follow up question kano. Padalima ko sa apyangen idsa magaga ko man mag-answer. Okay? Thank you. Okay, sukran. Sukran. Nakinagkaraton doon natin minidyan to. Hoy, so yato mo ka si Ustad. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saka po na. Kano ka makuha na media? Kapara na pagkaiza ko. Nangito computer ba na nangito? Tobo ni pagkamayo. Kami katobo ni pagkamayo na makadalimot po. Ikaruha. Naar na nagkanggu api aminatay ipatanduran. Ngito di magagabelan sa Maritek. Kapano nang karakatundi minater na nan. Nawaiza ko. Sukran. Assalamualaikum. Sukran sir, bangin sukuran ako kanakaidsa ni sir. Una ko din minatay ato goyag sa election day. Kagina katawang ko bun imadakal sa lakita no, inambay idzanin. Dukan kasi si Mr. A, si Mr. B na minatay din. Uway na niya kapag goma na election din, napakatandungin tuli mo sa presinto. Mayay na niya. Sa kami sa Commission on Elections, na adan piddalu a proseso nami. Panun ba, ikaawa nami, kanungala, no isaan to aminatay din san sa kanulista nami. Ikaisa, tatlo yung proseso. Upama ka naka 2 regular elections, adala makaboto inamba ataw. Nginimananin, upama, nag-election sa kanu barangay, kanu October. Tapos, regular election din itong midterm elections natin sa May 12. Upama, kada sa kanin makatando sa nakadwa. Nakapakaya nami, sa voting history nami, ayawa nami din sa kanin, kaginada sa kanin makatando. Waya kagina, nambe padalo nila na mesikwana, di nami mawa ka nakatando. Waya panuni kaawa nami sa namba, pinakamangagan. Nakwayano ba sa death certificate si Pagalino, si Watano, si Amano, si Inano, aminatay. Kagina upama ka nakwayano sa death certificate. Lusa ka ni LCR, halimbawa, Municipal Civil Registrar ni Sharif Agwak, unakwayano sa death certificate na si MCR numan na ingay nin ilistahan nulangon numinatay kanunan ang munisipyo sa kani Comelec. Ndukan, upama ka makaanggay ni civil registrar sa lakami na ando nami madilit. Di na madilit nami, maawa nami, upama ka gabader kanu sa sikwana anan pamuningalanin, kwahino sa death certificate kandu di goyag kuma na election day. Ikadua, gapasangan kanu sa kapagwa sa death certificate, kwa kanu sa affidavit. Daw malamwa pagwa sa affidavit, lusa kanipaw. Kaginameng ka indigent, nadibon silan papambayad. Itago no kanu affidavit, si kaluma ko, si wata ko, si ina ko, si ama ko, di antensa na pagali ko.
na minatay din, nagapakay ba Comelec, yawan ng kasan sa listahan ng kanansan sa Comelec, kandudi na makatando sa eleksyon? Meto ba ingulano? Kagina sa kami sa Comelec, tama na din yung tubang gulan, na di namin kapakayan mawa, kagina ma-administrative case kami. Okay, langon kasi naganggulan na adan atulanin. Na di namin kapangungunanan, kagina di namin bung katawan nilangon na tawanan mambo. Sana na nasabutan ito ba? Kasi para ma-disseminate no bon, sa kano madakal, adala makatalabok siya, intubasan kad di gawa ingalan na minatayanan san sa listahan na Comelec na kagina mambo, adang paddandulon, udin ada ako basang kway sa death certificate, udin ada ako basang submit sa affidavit ka ni Comelec. Okay? Sige. A follow-up question. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yabu kami sa memam na kapag-clarify sa kano goman ya election tanong sa 2025. Yakon to pajiwan na kaukasan yan naman na ma-explain ka sa mapiakan wang sa kami siya na kaginan na sa balim na antikal political dynasty. Tubay atuwa na niya pa sa kita sa balim na di kapakay imbuto itaw ayan ni mana ambatay uri na mag-ina uri dapat sa pusor. Di ka naman na siya sa gawin na Pilipinas na mapakay imbatay. Yan ni mana so among gusuwata na makambuto. Nginto may tuwang sa meto atuwa niya sa kunaman na team sa gomato na election sa May 25. Ikasento ikadua na pamakamay pa sa kami ng mga VF. So yang uno area no yan kapantakan na kuana na area na balim niya. Nangin to, di ka naman na siya sa gobyerno na Pilipinas na pinagkatapos sa PNP, Philippine Army, oriyan daw sa nambangan na sundawa, gapak yung makatulog sa kanin kanong munisipyo na sampanan sa kanin. Palita si ma'am, pamakamaya ba sa akya? Ang pamakamaya ba sa akya? Nayog ko kasampanan sa basila, nangin to, mapakaya naman ako makatando. O, ito ba yan naman na pag-clarify ko. Kaya na siya sa gobyerno na Pilipinas, na naapian naman tapos sa autoridad, na uro sa kanin makatando. Okay, ma'am. Okay. Sukran, sir, no? With regards to the first question, as to anti-dynasty law, sa Pilipinas, sa katawan, tanong po, di ka na paninan operational lang. Kumbaga, di ka na pan sa kanin ibag-implement. Siya sa BARM, na sa laki akataw, na adandan kitaban, apinangadan, na parliament niya, uged na inanggan pa niyata sa 5 lagunto pa na maging effective. Yanin man na kauma na 2025 parliamentary election, nagapakayan pa munso maya si Amanin, si Watanin, si Kalumanin na nasa isa, masuk na pagkandidato. Klaro ito, sir? Okay. Sa pangalawang tanong ni sir, ganito, ang AFP natin at PNP, merong ibinigay na privilege ang Comelec. Ano itong privilege na ito? Ito yung absentee voting. Na kung saan man sila na destino, na lugar, at sila ay registered voter naman sa kung saan sila galing na munisipyo or lugar, pwede silang bumoto halimbawa dito sa Sharif Agwak at unang-una silang buboto. Halimbawa May 12 ang ating eleksyon. May 7, pwede nila silang bumoto, pero ang pwede lang nilang iboto sa mga national positions. Ngini national positions, senator, party list, tubo ba? Upama buka presidential election tano sa gunanan, yan nilang kapakayan na president, vice president, senator, party list. Uged na so local positions from governor, congressman, down to municipal councilors na dilik nilang kapakayan boto. Pero i-relate ko kano, idsa ni sir, kapakayan ba sa mga BF tano? Sa guna, sir, nadala pa mo makapangadan si Comelec sa resolution, akapakayan din mambo sa mga BF tano, sa apyan daw sila madestino a lugar kanukoma na eleksyon, nakapakayan din sila kanupid dalo absentee voting. Dala pan sa guna. Siya pan so privilege tano ka ni AFP no PNP. At then to sir, nasasakanukoma na gay. Upang makakambit yalan sa mapya. Okay. Klaro, sir? Okay. Para sa akin. Okay, so teto munog ka ni Brother Haron. Adam Ponsan? Adam Ponsan? Adam Pon, ha?
siya sa mag sa biwang ko niya. Okay, adan po ang base. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niya ako niya, concern. Regarding sa mga teacher, sila i-observe sa election. Kasi experience namin, especially siya sa area to, ang mga diskriminasyon, antog ang gilikan sa mga tao sa kapambuto, na issue get is mga teacher na gabayadan. Na nginto an alternative solution no COMELEC sa mga meto baya pasolusyonan. Kaya ginasa meto na niya na experience, niya ni manatupan sa experience na nananggula. Gabayadan. Aron katuna na patimingan na siya sa presinto mo to ibanggay sa kalaban. Na kapadya na makamana-mana makaidya ko sa niya yung mga tagapara niya sa nakapunan niya sa COMELEC. Special ka ni mama niya. Kasi gailitan mo ipangguligawa sa kapatandua sa kapamataya. Ugay na aran solusyon ng gailitan mo. Sa niya to solusyon na nginikele no ma'am aran kanto nakatabangan kami now. Uman maila makombersa cluster alu ba makatando. Upamay kasupila ka barangay. May pila ka barangay niya na timunsani din ilu sa kuwan natoy. Kagina niya kakwalwe kapatunto ka. Na niya pangganggulan ipagloso ka patando. May dapang patando. Na niya panggulan na nambe linikin na sa kontra nila. Na niya pa patandun. So sabala di pa katano ka na close. Tingala bago ba na antog ka batay atau ka marakal ganggula. Na niya kami nginto da solusyon atau ka da power no sa kanu mga taga COMELEC sa maya mumbasa cluster katanduan. For example, mama sa pano. Na tamundo sa mama sa pano, na naumbalan siya sa kapanan niya ang mga barangay, adjacent barangay. May upamay, for example, nasa kita no sa may libutan, na may saan sa libutan na pinaka-barangay na sambat tamundo. Asa kagaiwasan iguligawan tuloy. Kakadzabapan, adi pakatalo si kapantuno niya. Ngini ma'am, ang magagato ng mga meto ba? Kaumeng kakameto ba? Kaginang ko makagape niya ba? Okay, sukran. Kay sukran sir, medyo nakuha na kunlo ka niya, ni Jalaki libutan na nambe lugar ko. Unaan ko din nolia to idza ni sir, kagina clustering ibadalunin nanto. Ampun sa kapag tawaga sa bang. Clustering na panggulan ni COMELEC prior sa eleksyon. Yanin man na bagupan mo masu election day na adandan pidtalo a clustering of precincts. Katulad na sa gunaba niya ba timpo sa maya na Sheriff Agwak na ipag-cluster, i-precinct nin sa guna sa buluan with the presence ng mga taga-padanami anakabunlo sa central office. Ngini manggulanin upama ka na cluster sa guna. Daw ina cluster ana apagayunan na taman na sa central office nan tuba ikonuta nami sa taman sa election day. Kagina dinami gapakayan sambyan. Kagina niya nami gaunutan kanu kapag clustering ami na piddaluan niya project of precincts. Uway na adan man solusyon. Upama ka election day na adan ganggulasan na kapadsusunto ka. O di man pa ka boto so sa bala. O di meditimba ka silansan. Nya remedy dalu kanu sa kani COMELEC no, halimbawa kani COMELEC na mama sa pano. COMELEC panunin niya. Dama kalod zoom botohan siya sa niya apresinto. Panunin niya padimba ka siya para si COMELEC katawanin ni punggulanin. After that, mapakaya na mapagitungin magataw sa kaninlo sa central office. Sa ma'am, sir, hindi kami naka-eleksyon sa particular precinct ng libutan dahil nagbarilan na sila dito. Para ang gawin ni COMELEC, dalhin niya sa particular area, sa specific area, akapakayan na sumangatao na makatando. Okay. Mento ba, why na upama, kadinod dalon ka ni COMELEC no, iiganggulan no siya sa field na di nami man katawan. Kagina, upama saki, naluwa ko ba sa opisina kanu election day? Di ko gelay iganggula, lo sa kanulangon ng mga eskwilan a presinto na eleksyon.
udala manudol sa salaki. Kailangan na katawan ko, kando ko katawan, ngin ipakedan kulon. Na meto bomba, iganggulan na Comelec na mama sa pano. Dinin katawan iganggulan nusan. Apya pa jusuntukasan, apya pa dimbaka sa particular precinct, udala manudol sal kanin na di sa kanin makambal sa legal action. Okay? Tip na ito, sir. Para sa susunod na eleksyon, ganito yung gawin nyo. Kasi area na libutan is also my place. So, namumbay bamando ko, panudol ka no ka ni Comelec kasi para adan legal remedy. Kagina di ka pa kayan so clustering ahead of time. Upama ka napasad din, i-clustering sa upama ka sa gunaba niya ba? Ha? Ano yung second question ni sir? Regarding sa teachers, maya si teachers, may issue kay teachers. Maya kasi si Comelec, niya pinaka main agency ang natap ni Comelec para mag-serve sa eleksyon ay si teacher. Kaya po kami, pagdating ng eleksyon, wala po kaming ibang tinatap na magsaserve dyan sa mga classrooms na yan kung hindi po ang teacher. Kaya kung may teacher na lang po dito, nandito present ngayon, nakikiusap na lang po tayo na sundin natin yung ano ba yung sinasabi ng Comelec at ano ba yung dapat nating i-implement during election day. Kasi gapakay kami bu sir, abag invite sa kapada agency ang makaserve sa presinto, halimbawa pulis, kung wala na pong teacher. Pero for as long as adan pa mon maestra, amyog ang mag-serve, na di kami kapakayan akumuha sa pulis. Sa kami, kagina sa kami man sa Comelec, mga sirs, ma'ams, na niya nami bumabubagunutan, andaw isan sa kitab. Kau kuna bumanambay san sa kitab, na niya ta din ngulan, andaw reality. Kamaya-mayaman iganggula sal niya kami na dalpa, may ando ko no mayang gulan ko. Waya kagina, sabuti kami no, kagina sa kami, siya kami sa gobyerno, adan bagunutan nami, patakaran, proseso, kailangan namin ibag-implement kanuko mano eleksyon. Okay? Pero yun sir ha, pag may gulo, mag-report ka kay Comelec. Okay. Tama tigi babo. Babo, ngayon pansan ipakaisan ka pantag sa natang kina boto ng ka. Ano to aransan pakaisan ng ka. Sa kanubon san mga bapa, mga dato. So, tayo pansan, yaran pakaisanin. Si Bapa Ustad. Obe ka siya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaku pakai jana marakal ibu tanti adi makasabut. Na panunan tu kabutunin upama kagantian tenga na pakagantilun wagi bagamantilun. Ikaisen to pakai jaku. Ikarua nanginia upama ka subutanti kakagilkan. Sari makabutu nangentu mapakai amakabatar siasa kurmani pulsentu sa station ayo makareport ting diak pakabutu kasi kuanan tua pakagil pengguanin. Sukran. Wassalamualaikum. Sukran sir. Regarding sa kapungganti ato na dalaganti. Tubagani election offense imaya niyamin boto sa kani Mr. A na si Mr. B. Waya niya kapakayan na assist. Upama kasi babo, si Bapa na malubay, di pa kagagapad sulat, na kapakayan sa kanin danggit sa watanin, apunin, ang makatabang sa lakanin sa kano, ka-shade nin. Ang impanani, pambilugan, so, nansa balota, tubay kapakayan. Siya manam sa kamaya, tigi, sir ato gagilakan. Gapakay man apadtap kano, kani PNP, kani AFP, upama kagagilakan kano. Kagina namba i-purpose na eleksyon. Purpose ni security personnel na bigyan tayo ng protection at seguridad during election day. Okay? Sirs, no? Diba? Tama ako? To give us protection and security during election day. Thank you. Na babo, kataan ng katukan no paganay, na idyan ka siya ba? Amaw na naganang ka. Sa kuna, paganggani ma'am sa kayamong ka. Sa kanusan mga bapa. So, saan magsauliananan? Nataan sa kinatanduan, na ako makatando. Na idya ka nurang ingani, kapatsan niya si
attorney. Okay. Kato ko mag-idza. Okay. So, siya magsabi yung kawanan nanan. Pagkakataon tanong ng tiga Pilipino. So, upang makadaadan, na masikan sa maya, iudzul ko yung programa tanong niya. Why? Saan sa talikudan nanan? So, gatalan o sa kano, kinatando, mapasa nga kinatando. Na idza kano rin saan? Kaginar na to sakali maka-idza, makaulit ano? Bismillahirrahmanirrahim. Bali, mapantak ka magambo, yaku pakaidza ma'am, nanginto magaga, mawa dakul na eleksyon na. Hoy, kagina upama ka pagiwasan lango na situasyon na niya kapadalim buta. Niyaw be katawan ko, umeng ka kitab, ngihat ka sa raso kenin, nakewasan ni niya ba? Hoy, umeng ka komelek, kamuabon sa kulta, butante kamuabon sa kulta, mayor kamuabon sa kulta, talimbot mo ni Mangguya. Hoy, nasyabot naman, salamalek. Hello. Sukran sa very reality na tanong, no? Mayay, manya kasi mapasang sa lakita, no, na padandang to doon padalo, niya to imbitiala si Babu, si Bapa, sa lango na reklamo tano, lango na complaint tano, wayang into nakaukit tano sa legal, into ba ang mga reklamo tano, panuno sakit-sakita no bu pambibityala. Dama, di ka solusyonan problema o sakit-sakita no bimbityala. Waya upama, sir, kaadan problema ng kasamaya si Kwana Timalima sa kulta, sinya, binayaran ni Botonin, mayayam, si Comelec, meron kaming committee against task force bigay. So meaning, binubuo ito ng Comelec, ng MILG, ng PNP, at ng prosecutor. Upama kasi Bapa, o di si Babu, si Babu, timalima sa limagato, sa limbawa. Gapakayan, ibreklamo ito ba? Daw nang kagapaka, way, da ka padalusa, si Babu, timanang din tamalima sa kulta, kadamang gulan ka. Why na iput into writing ng ka, indawila ka, adig galinya naganggula. Kaginaluba adan solusyonin. I-affidavit ng ka, i-complaint ng ka, sa si Babu at timalima sa 500. Iparesibang ka sa complaint ng ka, kani Comelec, o di na kani prosecutor. Kasi vote buying and vote selling, meron niyang kaukulang parusa. Kasi yan ay election offense. Ngen parusanin, saka ati malima, no saka aminanggay, upama ka niya aminanggay no, udian niya ati malima so civilian, niya aminanggay so kandidato, 1 year to 6 years na imprisonment. Kapag kabilanggo, dahil minanggay ka, namasa ka sa boto. Another thing, so kandidato kapakaya na ma-disqualified. May si Mayor minanggay sa kulta. When na problema, di ka matikara reklamo si Mayor. Udin ka matikara reklamo si Mayor, kanyan ka mo matikara reklamo si Babu. Nadamang gulata. Sama naman ka ng mga party. Si party nagapakayan mo ma-disqualified. Di tama dalaw mabilanggo, kagina political party. Why na? Gapakayan ma-disqualified. Halimbawa, mga regional political parliamentary parties niya sa BARM. Upama ka baganggay sa kulta, bamasa sa boto, gapakayan ma-disqualified upama ka ma-convict or ma-guilty kanu election offense. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pero wala kayong itsa, upama ka su mayor atau ka su mga kapitan, ang ito mapakaya simya ka ng porsyento kanu timpo ng eleksyon. Mayor, si barangay kapitan, si barangay kagawad, nadigga pa kaya na padyan sa presinto, paddamanganin ni eskwelanan. Kaniabog gapakayan ka ni Mayor, taman sa kani barangay kagawad na saman sa presinto para bumoto. Other than that, adig gapakayan. Gapakay ko din beriklamo.
Okay? Clear ito ba? Very clear sa ating batas na hindi pwedeng magstay dyan sa mga presinto yung ating mga elective officials. Kasi yung kanilang presensya dyan, pwedeng magkaroon ng undue influence, tiga English, intimidation, o dia present silang po, kagilakanda ni butante yanan. Tuba to di silang gapakayan san? So, bago si ma'am, ilang meters yung distansya ng like barangay chairman or municipal mayor? At saka may tanong din si ma'am. Wala pong distance when it comes to the elective officials. Kasi nga sabi ko nga po kanina, si mayor, si vice mayor, all other elective officials pupunta lang po dyan sa presinto to vote. After that, alis sila sa presinto. Ang meron lang distance ay si AFP, pati si PNP. Kasi dapat 50 meters away sila dyan sa voting precinct. Pero, pwede silang lumapit. Mas malapit pa sa 50 meters kapag ni-request sila ng mga teachers o yung mga tinatawag natin na electoral boards. Pag sinabi ng electoral boards na mas kampante kami, na malapit kayo sa amin, then yun po. And they put it in writing. That is the time. Pwede pong lumapit ang atin pong security sectors. Klaro po? Kung meron pong hindi klaro sa inyo, itanong nyo na po ngayon, habang hindi pa po ako napapagod. Kasi si ma'am, reality experience. Kasi kaya ko natanong yon, kasi sample dito yung present number. Doon yung dadaanan ko, nandoon nagkatambi sila barangay chairman. Pati yung mga companion niya. Yun yung hangadin ko na ano. So, kung doon din sa dadaanan, parang nandoon din sa presinto. Kasi sabihin, kung hindi man nila kaya na sabihan, lahat ng mukha nandoon na. Yun. Walang particular distance. So nandoon pa rin sa daanan sila. Assalamualaikum, ma'am. Ang tanong ko lang, ma'am, kasi we are also talking about yung security aspect ng mga botanteng civilian po natin during election day. Ang tanong ko po ngayon, sa pagpapaigting po ba ng security aspect ng ating mga botante, meron bang pwedeng gawin si COMELEC or something like, can COMELEC initiate parang isang reporting system doon mismo sa panahon ng election? Like for instance, maglalagay kayo ng parang desk for paralegal para doon magre-report agad si botante pag hininder or parang hindi siya pagbibigyan na makas niya yung kanyang boto. Because we want to ensure the rights ng mga botante po. Pangalawa po, kung meron pong commotion na nangyayari, sino po, pwede po ba mag-initiate si COMELEC, maglagay din ng desk ng security doon para doon magre-report yung mga civilian that merong nangyayari pong commotion dito. Para ho, si paralegal at saka si security, sila ho yung magdadala ng complaint doon kay COMELEC during the day of election na. Kasi ang hirap, pagka magpa-file pa sila ng affidavit, for example, kung ako si Babo, wala akong pinag-aralan, ano ang gagawin ko? So matatakot ako mag-execute ng affidavit. Unang-una, wala akong alam kung paano mag-execute ng affidavit. Saan ako pupunta? Sinong lalapitan ko? Pangalawa, matatakot ako because of my security. So kung siguro merong mga something like initiative like that si COMELEC para mas mapadali na yung pag-abot nila ng kanilang issues and concerns, siguro mas madaling maaksyonan masolusyonan yung problema on the security aspect po ng ating mga botante. Maraming salamat po. Okay. Thank you, ma'am. Actually, that is a very good suggestion. However, aminado po kami sa COMELEC ngayon na wala pa po kaming nai-implement na ganyan, like we have to establish paralegals
in a particular precinct kasi kulang po yung personnel namin. Sa totoo lang po, ang bawat munisipyo meron lang po yung 2 or 3 COMELEC official. All the rest po, agencies na po yan na tinatap namin. However, on the security aspect, ma'am, no, bago po ang eleksyon, meron po kaming tinatawag na RJSCC for regional level, PGSCC for the provincial level, city for the city, and MJSCC for the municipal level. Ang MJSCC po na yan ay binubuo ng COMELEC as a chairman, the AFP and the PNP na nandyan po sa lugar. Every week po, bago po ang eleksyon, constant, halos everyday po, nag-uusap si COMELEC, si AFP at PNP para po maplano ng maayos ang seguridad during election day. Bawat voting center, we have AFP here and I think sir can attest, confirm na bawat voting center po pagdating ng eleksyong may AFP po silang naka-assign dyan. Meron pong PNP na naka-assign dyan. That is why, yun pong mga botante, with regards to security, meron po silang malalapitan. Kasi hindi po pwede, hindi po namin inaagrihan na taga-COMELEC na walang security personnel na nandyan sa bawat voting center. Hindi lang po namin maipapangako na merong security sa bawat voting precinct dahil rin po baka po hindi kayanin ng personnel ng ating security po. Pero we can assure you na meron pong security sa bawat voting center na kung saan pwede pong mag-report si Babu pati si Bapa na meron ng against ginagawa sa kanya, meron ng attempt sa kanyang security. Meron po siyang malalapitan. Kaya lang po, although we understand na gasabutan ko, iapya ka ubay ni Babo niya, si Bapa ka ni pulis, o dia ka ni AFP, kagilaging kanyaning katiga, si AFP no si PNP, kanikwana, di ba? Aminin natin yun, tama? Okay. So yun yun. Yun yung mga reservations ninyo, nanyano katiga, si AFP tano pati si PNP tano na kaninya, apya mo sila na, baghinalaan tano, tuloya. Di tano pa kaboto sa mapya. Ha? Okay. Na, may ganang galugat si mama niya. Okay ra, sabab sa nasisita, imasawal, sulkanwa, mga concerns, na apya malugata ato bun sa maya. Bismillahirrahmanirrahim. Ang tanong ko kay ma'am, paano kung ang security na inilagay sa presinto ay yung pa rin ang nananakot sa aming mga sibilyan? Paano ang gagawin namin? Sir, ma'am, gawa natin na ng legal process ha. Apo, kapag meron na pong ganito. Kasi po, kami po si COMELEC, ang pinaka-partner po namin pagdating ng eleksyon, si PNP pati si AFP. All the security po nung atin pong mga botante, inaasa po natin sa ating security sectors. Kasi hindi naman po namin yun kaya. Kaya po, ang atin pong AFP at PNP ay tinatap ng Commission on Elections para po i-partner si COMELEC pagdating ng eleksyon. Dagdagan ko yung sinabi ni ma'am, no? Pagdating sa mga elections kasi, ang AFP together with the PNP tsaka yung ibang mga mga security agencies ng government, i-deputize yan ng COMELEC para sa security ng lahat, no? Yung buong electoral process, ibabantayan ng AFP, PNP at saka other security agencies ng government, no? Actually, sa mga nakaraang eleksyon dito sa BARM, nakaka-partner din namin actually yung mga BIAF, lalo na sa monitoring sa area. Sila yung nakaka-partner namin. May mga areas na hindi namin nakikita, sa kanila kami nagtatanong. No? Doon naman sa nananakot ng mga botante, sa area namin, sa 33rd IB, i-channel nyo sa amin or sa COMELEC, and then kami nang bahala. Kung tropa man namin nan, kami nang bahala. Kung counterparts namin sa PNP, kakausapin namin ng PNP. No? Sa other areas ng mga ibang battalions ay hindi namin masyadong masagot yon, but then pwede namin din silang kausapin kasi siyempre kasamahan pa rin namin yan sa trabaho. Ang atin lang dito is, ang hangad nating lahat ay kapayapaan at maging matagumpay itong
maging historic na o kauna-unahang parliamentary election ng BARM region. No? Hangad natin lahat yan. At sana, pagbigyan natin ang kapayapaan na magtutulay para maging mapayapa at maging mapag-isa ang buong Bangsamoro para sa eleksyon na ito. Salamat. Okay, salamat sir. So, bagidsa sana sa talikuran na. Babo, idsa ka naman. Kung ka pamidya sa walay, di tayo masagot. Why? So, gagalo na kabayo nga tanan So, may, okay, natatandaan kita. So, may isa doon mama. Ang question ko dito, so, during the election, kasi nandito rin yung AFP natin, wala na dito yung PNP, sa during election ma'am, so, pwede din ba gagawa kami ng as security report na kung may naramdaman kami mga ganun situation, so pwede kami mag-video. Even ang mabidyohan namin yung parang suspect namin na security forces, pwede namin siya i-video. Okay, pwede namin siya i-video. Like na sabi ni Babo, na adnan to yan namin bunga guntra, papapalas-palas sa pulsinto na naanto bumbay, pitawan to security forces. Nginto kapag kaya da ma-violation namin kitab, i-video namin mambud. As a right namin, di kami mabulong kumana, manulat, katur ni video to. So, yata mundo ka makedya, nantubay. Amayan to. Thank you, sir. In a court of law, video tinatanggap na yan as evidence. But for purposes ng election, wala pa pong resolution si COMELEC with regards to that. Ang bawal lang po sa amin, in as far as COMELEC is concerned, is yung videohan yung bumuboto. Yun pong mga ginagawa na binivideo yung mga nasa labas, hindi po namin, wala na po yung saklaw ng COMELEC resolution. But I am telling that videos are accepted as evidence in a court of law. Okay? Yun lang po. Siya ka, kamayagan ng galugat si ma'am. Siya ka. Pagaril ko rin saan, ikaw pa magkanyar belas? Nananyar belas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Concern ko ni ma'am na kanya-kanya tanan na si MP, si Bayo, so COMELEC kanya sa kanin, so mga AP to na niyawon, so mga commands to niyawon. Bali ako na concern ma'am na nakapira niya mino kita election na marakali na encounter o mga civilian atau kasuskitor ng community na mapiyabon niya na pangarama mga voters education na niya hindi kandak. Na sila kaya concern na dukuno sa mga porsyento ma'am na kumanan sa kanin sa karake ko na katanduan kaasa mo yung kaso kapatendo ikaysa ma'am. Ikadua na nasya ka ng AAP and also mga kasama niya mga commanders na maka-join siya sa katiyakap ka ng peace process. Okay, ito ma'am, i-consider ko ito. Dua timan ito ma'am. Kumanan so katanduan, sa asa mo yung kaso katando, nando so mga AAP, no, so mga commanders na makadagaprasa katiyakap ka ng marakataw. Sukran. Assalamualaikum. Thank you. With regards doon sa unang tanong ni sir, request man ito, hindi ka na idsa, sando ka no sana kumanan so padanduan. Sa mana sir, uman isa ka clustered precinct ba niya nasa guna na kanaman na nomanan sir so padanduan ng kamanan nomanan so padando. Sa uman isa ka clustered precinct na kano 2022 na 8 gatos kataw, igapakayan na makatando sa satiman a ballot box. Koma na 2025 ba niya, na isa ka ballot box na 1,000 kataw. Kaginamalo, sinambihan sa mana sir, so counting machine tanu. Usuno nanto na niyalon tawag na vote counting machine sa guna na automated counting machine. Mas mga gandal. Daw ikalude pa nga kanu balota, nakatawan na server namin sa main office, intended nandun, kamana kabun mid-dex. Sa okay. Nya ka man okay, nan ka kina send sa okay nang ka na ko mabundan lo. Oy, aron po na niya Ija nilan. Yan nilan Ija ma'am. Na upamakas kami at taga barangay
taga-barangay Tapikan na mapakay ko na kami naman doon sa libutan? Uy, inunta na siya register kami. Di kapakayan. Kaginan daw ka naka-register a barangay, nalukabon ba makatando. Kagina din ang kamatuning ngalan kalo sa libutan, kasya ngalan ka sa Tapikan. Upama, kasya ngalan ka sa Tapikan, nalimong ka sa libutan, nanto may padalo nila nanto beldua botante. Dang, kanamatag, okay po ni taga-Tapikan, naluti man do sa libutan, waya lui registered voter nin, kakanin to flying voter. Kagina lumambit, registered nin. May ganda na po nagkalukat siya. Sige. Dako makeza kaginan to. Kaya ko bidawan to pantas sa kapangingay sa kuitano to pembotong gusto inang kan. Niya na maka-address po siya sa ali ko niya komilik, Imam, sa adam ba niya mga barangay, yapingguan ng mga kapitan baryo sa kanu barangay na kinamuha sa tao upama yung kinuha sa Marbil ka pinaregister siya asa ka maraki butantinin na inunta na raramura makausan to ba barangay na panumbanan ikatabang sa kasapahan ni mga Metro style. Sukran. Okay. Thank you, sir. Okay, niya pagkaidza ni Sheikh Anto na regarding sa kapag-register. Kab-register no kapadando na adan ukitin. Siya kanu kab-register na upama kasi babo na miyog maparegister siya sa Tapikan. Kapakayan mambo si kanina maparegister siya, apelos kanina kabun sa Marbel. Wayang ngeni remedy no tao ataga siya, akatawanin ni si babo di kana taga siya. Opposition. I-oppose mo sa election registration board yung registration ni Babo. Sabihin mo sa members ng election registration board na si Babo hindi yan taga dito, taga Marbel yan. Para sabihin ni Comelec na hindi namin i-approve ang registration niya kasi hindi pala siya taga dito. Ang problema, kaya yung taga Marbel napupunta dito kasi hindi naman kayo nag-o-oppose eh. Matag nubo padalo ni si Kuana, di ka na taga siya, register. Dukan. Although, kasabutan ta Waya, at least makaanggay ko sa kanu apamando, ikapakaya numan bag-oposan upama ka na siya register. Pero true writing. Kagina, manapadalong ko mo nanto sa kanu kagina, naskita no siya sa gobyerno, lango nagalbakan tano True writing. Mapapamando tano, mapa-assist tano, kano mga wata tano, kano mga sulad tano ang makasabot. Ando di makatalo si registration ni Babo siya sa Tapikan. Okay? Kasi upama ka, di no i-oppose na makapaninggalos. So kaparegister ni Babo siya sa Tapikan, taman sa kaumano voting, election din na makatando sa kanin siya, di ka na sa kanin flying voter, kagina din registrationin siya. Okay, klaro. Matilak. Bayidza ko siya sa wata ko ni Eri, ako nin kapagabang ko sa kaniya na. Doa kesitano, manot pa. Upama kamay bem, saki na taga Pusaw ako. Upama ka kapitan ka di kenas kanini upagaban sa kanura pagkapitanan na dapan wale ni na dapan upanino ba midapik pan sa kanin sa mga tao ay usa paggabananin pinaregister na ninto magkakaka na upos imeto masabitian kanto bay. Apia si kapitan na kana residente sa depa kadawali ni da upanino da kuanan baka beto pagkapitan na midapik pan sa kanin sa pamilya usonan pinaregister ninto makakabento. Okay, benar Okay, Allahu Akbar. So, sir, sa akin niya, ako maka-answer sa kanon, day legal Maya, si kapitan, na since na-elect si kapitan, na dito makapaawa. Dito maupos ka na-elect sa kaninya, pidalo elect na initando sa kaninong madakal. Sa kanini makataba na kapitan na barangay. Apyan yanin pangkaadan ni Maya,
kana sa kanin paggalban lo kabagapat bulo paggapi nanginto kano tempo ami file si kapitan sa kandida sinin nanginto kadanang ka petition for disqualification because he or she is not a resident of that barangay. Nginto kasagunan ng ka-questionan na nakaayan din sa kanin nakagapi din lo. Di na kada ma-question na. Pantag kanu kabagakotin sa tao kabab-register nin na meto basapid daluko to kagina. Di ko kasapalan si kapitan sa kabagakotin sa tao. Waya sa kaanan na katawan ng kainan ataw a pinagakot ti kapitan na di ka na sa nataw na ioposang ka. Kasi sa kami sa COMELEC na adin schedule ami for ERB hearing. Nginipid dalo ay ERB hearing. Nambaso tempo abag-approve or disapprove kami sa kanu mga tao a register sa kami. Upama kadala nag-upos kanu registration na isa ataw na approve namin dininan. Waya upama kaadan nag-oposlon nasamba pa kapagitong so members na ERB sa panon nginto. I-disapprove din niya, kagina ka na siya atawa, tapos aguna pag ERB hearing, adapan siya. Nanto ba sa mga tempo, upama ka ma-approve namin din naman, napidalo ko to sa kanu kagina, di namin kapakayan at makaumawa sa listan na COMELEC certified voter na isa a barangay, isa ataw sa dala masla. A basis nin, dala legal basis nin, kama-admin kami mambo, lati kami no sa nanam, Okay? Naripon kalugat. Narampon san? Uway, babo, di ka mapagkapitan ni taga Marbella na. Kaipanutol ka rin kagalo na di pang pakaregister. Baba, ipanutol ka rin ni tagalo sa jensa ng top register siya. Sa tama na pa jari pong pagkatando. Ija ka nun ka, so pantay na umidja ka wa. Tingkungin to, dakalo sa voters education tanwa. So, gagaluwa di pong galugat si mama na daadan. Adam po, ma'am. Basta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala jami'an wa barakatuh. Ni ako sa pakeja, ma'am. Nanginto so kapag election sa niaba atimpo, sa niaba pa ko man nanginto. So mga school to mayor, doon sa governor na pagkamong pambantay siya sa gate. Ang kanamay ka panirimulan ng mga taonan, na masyaki-syaki bawi. Namba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sukran bapa. Tumba pidalo ko to kagina, nyabog ka pa kaya pa dyan sa presinto so pumboto. Atag gano mga tao pangguligaw. Kano ka pamboto tanong na ipanudol tanong ka ni AFP, ipanudol tanong ka ni PNP. Kagina mambo di tanong manudulan, yan nilang katiga dabon ganggula. Kasi sabuti nuwa. Yung AFP natin, hindi nga sila pwedeng lumapit dyan sa mga teachers na nagsaserve dyan sa election kung walang written request. Bakit? Bawal sa kanila. Pwede silang kasuhan pag lumapit sila dyan. Lango ng ganggula, kailangan nating ma-inform yung dapat na i-inform, yung authority na dapat natin na banudulan na daluhan tanong. Kasi upama ka mga escort ato, kung nabun man ang paddando na dito, din palun sa presinto ato, dalun tanong sa security tani gapa kaya di tanusan paistamben inani ang mga tao kay ginakana pakagapya sa kapamboto na madaklan niya panganin tano sa kanilan kagina di ba nya uso sa guna peace negotiation na peace anya siya makaludyo sa kanukad sa sabuta kambibityala udita pasabutan sa isa ingin ilkita aga paginagay ingin ilkita agalinian na di tani ka naman manggunabasi paalamat akatawanan ni ngimgulanta pasabutan ta sa kanin inshallah. Okay, so masih sumugat to na uy ka dapon magkumodo si mama niya nyaran last ya kasaki naram iba dakor bagi ja. So pahabol mo bapa kay ginasusa kano mga Aisha lang into ma'am. Among din sila sa kano paka-serve.
So mga ISAL teachers actually, nung October 30, 2023, barangay and SK election, sinali po namin kayo doon sa mga pwedeng mag-serve during election. Opo. Actually, sa Cotabato City, may AOR. Marami po, siguro mga 30% nung nag-serve sa Cotabato City are ISAL teachers. Yes po. You are part of MBHTE. Kaya po, pwede po kayong mag-serve. Okay. Apia media ko pansa, ha? Media ko na di kurun sa kanupejan ka, latanto na sa nanami sulat tanuan niya. So, maraming salamat and sukran ma'am sa kano answer ka, patsukul-sukul kami sa kano dinamik katawan na saguna kapag damakan lagi kasulat tamabor yung polto sa Comelec. Uy, urita kaya antasani sa Comelec ka munisipyo nginto mapake damay riktaran. Nyabay iza na yan ma'am. Serve dalun ka dikan bagidsa. Mayay. Upama ka dinog gasot su municipal election officer no siya Sharif Agwak, udyan daw siya ang munisipyo na adan opisina na provincial election supervisor na Maguindano del Sur alu sa Buluan. Nyata mundo gluba kapakaya no engyan panudulan sa lokano ang mga concern na su regional election director tanu alu opisina nin sa Cotabato City. Okay. Upama kapag yung gano'n man ang babagukit sa laki, may pasampay ka pan sa kanikuan na nakapakayan mo, ha? Okay. Do ka kun matunya babo, ma'am? Lu sa libutan. Pangilay ko na bulo sa libutan ka. Upama ka din banudulan, no? Kamatuna ko nila ninto ba? Alhamdulillah, dadan ma'am. Dadan. Okay, so sukran ma'am, sukran. Sa kano kinalinawagan ka, sa kano concern, no, mga suludan ka, mga lukas ka, biyaf, nanggo ngipan siya sa kano mga civilian ng ka siya sa Maguindano del Sur. Okay, so masikan sa mana adamun siya taga-barira, anak siya, ang mga taga-panatan sa biyaf. Sukul-sukul sila sa maya, in advance rin sa maya ma'am. So, sukran ma. So, tingin ka nun mag-idya. Tingin ka nun. Okay. So, iya dun siya tumundog bilang paminto akadalo. Sa kanunya programa tano, makanggulalan siya sa kano papatayan tano, sulat tano siya sa jihad, sulat tano siya sa kano gulbukan, guwapo tano sa maya sa sagunaban niya. Nasa kuya ditabya na su chairman no Bangsamoro Multimedia Network si Sir To Alid Alfonso. Sir, guwapo ha? Alhamdulillah, pagpalagin Bangsamoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiamalulam Bangsamoro. Ikaisasya wagib at syukuran tanu na sa Allah subhanahu wa ta'ala kagina takdirin ikinapangaden kanunya Voters Education Campaign para sa kanu, para sa Moro Islamic Liberation Front siya sa kanu Bangsamoro Islamic Armed Forces nin atau ka BIAF. Asya na baton kanu napakumpunganon niya adal patano. Mana sosya sa barangay Tapikan, Sharif Agwak, Maguindano del Sur, unod susukur, kanu papadayan tano barangay kapitan tano siya. Alhamdulillah ka tinalimanin, nguso sa kanu, tamang kanu neighboring barangays, sa siya mabaton, sunya programa tano. Yako pa niya padalon sa kanu, ikesa pajukuran no Bangsamoro Multimedia Network anirita no sulkarin na leadership sa apya brownout sa kaginamagabi na inatulilan imayaba imoma na palas o unexpected beyond siya sa kanul kami expectation na kapya no kinapamatad sa decorations kinaantang sa kanong mga bangko kinajenggay no babayang gusto mga mama abo ko mga invitations sila ni inangakulon tuban niya yanin palas, iupamanin, na su Camp Omar, na nadsagipatan no sa maya sa full force. So,
brigade commanders nin. Di namin sa maya sulod magaga sinakatawan ikapamalabit kanu mga commanders no BF intended talaga niya para sa kanu gusto kanu a pamilya niya bay community rollout and their families niya. Kapag dapat syukuran tano na nasudan sunoli amin ang kaisal kita no sa input ato ka kina-response ka ng mga questions mana si Attorney Norpay sa paglala manduyog inipapait o Comelec BARM sa silan tamang ka ng mga tagapadanin nakadalpa sa maso si Patamya di kanu namiyog tamal na midja na wagi ba jokuran tano si ma'am tamang kanu mga tagapadanin na niya sa kanu kina-respond sa klaro sa kanu niya mga iniidya tano. Adan san formen ngay namin sal kanu pre-test go post-test na ansarino ba nan kasanta no ba melay kakwinta sa nginatuntayan o ulyan o kinaanggay no mga speakers tano. Kapag luwa pa syukuran na naso attorney tano ay minanggay aganat sa Bangsamoro Parliament sa kanul kanin atapik kanu BARM parliamentary elections mana si Attorney Magasuga Dandamon. Sir Attorney, hopefully we can have you in Barira, barangay, inshallah sa Camp Abubakar na naman. Uy. Saltalon na nabyukuran tanong mambo sa Bayo BARM, nakasya aminapas papasabot kanu niyaba a campaign. Kapadlo na nasu kasundaluan tano si Sir. Hanggang ngayon yan dito pa rin yung kanyang buong team, no? Maraming salamat sa pagpunta no sa napakalagang pagtitipon na to. Ang tinutukoy ho natin dito ay walang iba kundi ang executive officer no ng 33 Infantry Brigade no, si Lieutenant Colonel Cirilio Lagawid, MI Philippine Army no, at ang kanyang team no sa of course support and then secure din ang ating area. Kasama na dito ang Philippine National Police nandito kanina, napansin natin na officially ay invited din no. At yung mga early birds natin ito, yung naka-blue no ng Tandong. Jukura namin sa kano. Kagi na mapita kano rin siya na daka ng bunbalin. Sampai sa kuna, na sukra na banasal kano. And then si Sir Maki Ramirez from Comelec Manila doon sa kanyang message no. Tinrabaho po namin yung kagabi, pinuntahan po namin siya sa Mall of Al-Nur para may document po yung kanyang message para sa inyo. At yung lahat na ng mga kasama po namin sa team Bangsamoro Multimedia Network na halos di na matulog para lamang sa programang ito. Syukuran namin. So, Executive Director of BMN, si Faidia Samanud Yakman. At yung lahat na po kayo dito, no? So, Allah Ta'ala bundali mato, mamarasal ka no, kadi namin magaga, mamaras siluga to. Kinggastuno sa tamo ko na siya. Kataon namin kulang ilkamian ng baluto, kaya sa kano'y gimunaplon. Na nanambay po syukuran namin. Na manganita no sa Allah sa upamanin na makambalingan tanong po sa mga mayabay palasing kakatawan tanoy kanuan niya siya kinalimod although beyond sa kano expectations na madakal po rin dama reach out tanong siya sa kano niya program. We have at least 2,552 based on our attendance na mga mama and then 448 na female attendees no na pumunta excluding yung hindi pa nakapag-attendance no. So marami pong salamat sa inyo. Siya po ba sukra na bunal sa kaniya brother Salian niya so master of ceremony ngo si brother Sla siya sa Camp Badr minapas ka rin sa miya so na-train tagaparatan no speaker po sa TOT dua sila rin namid nga alhamdulillah. So susunod po namin pupuntahan ay ang Camp Abubakar, Camp Bushra, Camp Bilal at saka Camp Raja Muda inshallah. Attorney, pabook na po namin ito sa inyo. Babalik tayo sa area mo sa Lanao inshallah. So mga lulutan no mga maranaw na nasakay na isitay man to maka inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yabo sama na kabanganing ni sa Allah tayo man sa katanuran to ilangon na pinangagyan tanon to. Away. So namubila pan to sa postes
inanggeni magungayan to na isadmitoran siya sa kita no. Why? Isadmitoran na. So isadmitor ni kartasanan siya sa kuana. Si magungaya nani maputir ni bukinang gubungusin. Nanayaran maka nguwalan siya sa makandoa na so apo na palay. Sa kasama ni makandoa papostad. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تخلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اجعل ولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Halalang Bangsamoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ng Bangsamoro constituents na sa taong 2025 ay gaganapin ang first ever Bangsamoro parliamentary elections kasabay ng eleksyon sa buong bansa. Ito ang kauna-unahang regular elections simula ng naipatayo ang BARM, ang Bangsamoro government. Sa pamamagitan ng Bangsamoro Electoral Code na naisabatas ng ating mga masisipag na members ng BTA Parliament, mabibigyang direksyon at proseso ang pamamaraan ng pagboto sa ating rehiyon sa 2025. Mahalaga para sa ating mga mamayang Bangsamoro, lalo na sa mga susunod na henerasyon, na maging maalam sa mga pagbabago ng eleksyon sa 2025, lalo pat ang uri ng pagboto sa BARM ay magbibigay daan sa ordinaryong Bangsamoro na mabigyan at mas mapalakas pa ang kanilang boses na ipaglaban ang kanilang karapatan sa kung anumang sektor at grupo sila nabibilang. Kaya't panawagan ko sa lahat na alamin, makisali at bigyang importansya ang mga diskurso patungkol sa eleksyon sa 2025. Aralin at tindihin ang Bangsamoro Electoral Code. Ang ating mga boto ang magiging daan upang may pagpatuloy ang ating pinagpagurang makamit at sinimulan. Nasa inyong mga desisyon at sa mga boto ang magiging tulay sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating pinagpalang Bangsamoro Region. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halalang Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Parang kailan lang nangangampanya pa tayo para maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law. Katuwang ang national government na bigyan ng ating Bangsamoro Transition Authority ng 6 na taon upang itayo ang BARMM. At ngayong 2025, isasagawa na ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Sa loob ng parliament na mayroong 80 members, 50% nito ay magmumula sa iba't ibang political party, 40% mula sa iba't ibang parliamentary districts at 10% para sa iba't ibang sektor. Abangan ang iba't ibang kaalaman patungkol sa papalapit na halalan. Sundan lamang ang Bangsamoro government page sa social media at maging parte ng demokrasya. Halalang Bangsamoro. Ako po si Mac Ramirez mula sa Commission on Elections, Information Officer mula sa Education and Information Department. Hangad namin sa COMELEC na ang lahat sa inyo ngayon ay naghahanda na para sa makasaysayang eleksyon
sa magiging kasapi ng Bangsamoro Parliament. Sadyang napakahalaga ng eleksyong ito sapagkat ito ay isa sa mga konkretong bunga ng pagsisikap ng mga mamamayang Moro para sa pangmatagalang kapayapaan, sariling pagpapasya at pamamahala sa rehiyon. Ang BARM parliamentary elections ay idadaos sa Mayo 12, 2025, kasabay ng national and local elections. Automated o gagamit tayo ng mga makina na kung tawagin natin ay Automated Counting Machines o ACM sa halalan. Nais kasi ng COMELEC na maging mas mabilis ang proseso ng halalan at matiyak na tama ang pagbibilang sa mga boto ng mga mamamayan. Kaya automated ang halalan. Mga bago ang ACMs na gagamitin natin sa eleksyon. Ibig sabihin, makakatiyak tayo na mababawasan na ang mga aberya sa proseso. Bukod pa rito, mabibigyan ang lahat ng mga botante sa BARM ng mga pagkakataon para i-verify o i-check nila muna ang kanilang mga boto bago ito tanggapin ng makina. Bukod pa sa ilalabas ng mga resibo or voter's receipt na maglalaman ng mga ibinoto ng bawat botante sa rehiyon. Ang ating mga ACMs ay may kasamang mga backup batteries para matiyak natin na gagana ang ating mga makina kahit sa mga lugar na walang kuryente o kung sakali ay magkaroon ng blackout o brownout sa mga lugar ng botohan. Dahil automated ang halalan, simultaneous o sabay-sabay na makakatanggap ng resulta mula sa mga ACM sa presinto, ang mga servers na kagaya ng canvassing center sa munisipyo at mga servers ng media, PPCRV, NAMFREL, Dominant Minority Party, Dominant Majority Party at ang COMELEC. Sa ganitong paraan, makakasiguro ang bawat isa na iisa lamang at ang totoong resulta ng eleksyon sa presinto ang ipinadala ng ACM gamit ang internet o ang satellite technology. Bukod pa mismo ito sa ilalabas na printout ng election returns o election results sa mga presinto na magkakaroon din ng kopya ang mga watchers at iba pang mga kinatawan ng mga partido doon mismo sa presinto. Tandaan lang po natin na dito sa BARM, sa eleksyon sa Mayo, dalawa po ang gagamitin nating balota. Isa para sa mga national at local positions at isa rin para sa mga BARM parliamentary elections. Kailangan tayong magtulong-tulong para maiparating ang mga impormasyong ito sa mas malawak na taong bayan dito sa BARM. Tandaan natin ang pagkakaroon ng tamang impormasyon ang magiging susi para maging matagumpay ang makasaysayang eleksyon Bangsamoro Parliamentary Elections. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat at aasahan namin ang suporta ng malawak na mga mamamayan para mapagtagumpayan natin or maging successful ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Mabuhay po kayong lahat. BMN Voters Education Talk Show Program. Inyong napanood at napakinggan ang BMN Voters Education Talk Show Program dito sa Bangsamoro Multimedia Network, BMN Facebook page. At sa himpilan ng radyo, ang DXJC 92.1 Voice FM Cotabato, gayon din sa Bangsamoro Communication Network two-way radio frequencies. Mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing araw ng Martes. Ang BMN Voters Education Talk Show Program ay magbibigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa mga naipasang Bangsamoro Codes ng mga miyembro ng Parliament. Usaping Election 2025 na tututok sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election sa BARM. At update ng mga nagawang programa ng Activate Bangsamoro Phase 4 Implementing Partners. Ang BMN Voters Education Talk Show Program ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN Incorporated, katuwang ang Bangsamoro Information Office o BioBARM sa programang Halalang Bangsamoro.
kasama ang Bangsamoro Parliament at sa suporta ng The Asia Foundation at ng UK Government. BMN Voters Education Talk Show Program.